situationship? Parang ano po, walang parang kayong mag-boyfriend, girlfriend, pero wala po kayong label. Yes. Nag-act po kayo na Yeah. boyfriend, girlfriend, pero wala po kayong label. Parang Okay. mag-boyfriend, girlfriend kayo, pag tinanong kayo, hindi nyo alam kung anong isasagot niyo po. Parang other term din nun, di ba? MU. Kasi sinasabi, kaibigan ko po, hindi masakit po yun sa masakit. sa part ko na. Tapos meron ng mga holding hands, Opo. so ipaakbay na, tapos kaibigan lang pala sa kanya. Knowing pag sa babae, may yun, hope na yun eh, umaasa ka na doon. Eh si Kuya Ayon naman, bakit hindi ka pabor sa situationship bilang lalaki? Ano man for me, mas masakit po kasi siya eh, kesa sa, yung, mo yun? Ano mo yung pinaghuhugutan na? Parang ang lalim na, may na-experience mo ba? Secret. Talaga nun kasi, lalo na sa part nga ng babae, sangap ko lang, ang lalaki ang mag-lead. Lalo na dapat ililid din patungo kay Lord. Ngayon, kung wala siyang Panginoon sa buhay niya, hindi siya naniniwala kay Lord, wala siyang relasyon kay Lord, paano na? Yes, Diba? So, kaya napakahalaga na Christian din or nananampalataya din sa Panginoon yung magiging partner natin sa buhay. Yes. May point of view din yung mga lalaki, lalo na sa panahon ngayon, ang hirap-hirap ng mahal-mahal ng gas, ang mahal ng bigas, so kailangan may katuwang na rin sila sa gastos. Okay, so paano nga naman yung future kung walang kapangarap yung babae sa buhay? Ganon din naman sa lalo na sa pagbabaeng point of view, Lalo na po. mas red flag ang lalaking walang kapangarap sa buhay. Meron sa akin nag-approach nitong pandemic, kabatchmate ko. Alam kong ako pa bubuhay, ba't ako papatol? Di ba? Hindi na. Kahit yayain na pa ako na di ba? Kasi tambay. Ako teacher na nung time na yon. So sabi ko, pwede naman patulan. Pag romance lang, kilig lang, pwede kong i-go. Pero niisip ko, ano magiging buhay ko dito? Parang wala naman siyang pangarap. Tatambay lang. O, diba? So, mas red flag sa babae kasi ang nature ng lalaki, mag-provide. Ngayon, ang tingin namin sa lalaki, magpo-provide pagdating sa relationship. Ngayon, kung kami pa bubuhay, teka lang, wait lang, mag-isip muna. O, mga girls, mag-isip muna tayo. Or sa babae po, love is poison sa pag sa babae kung may pangarap. Love is? Depende. Love Love is poison sa babaeng may pangarap. Well, Depende. Pero depende naman po. Kunyari po, yung pagiging partner niya, yung pangarap niya, mas okay po. Pero pag yung lalaki po na naging boyfriend mo po, kunyari ganun, tapos po wala po siyang pangarap, tapos ikaw po may pangarap ka sa buhay, tapos parang napipigilan ka po. Dahil sa pangarap, maghihilahan pa baba. Yes. Okay. Mababa na po siya, ikaw po gusto mo tumas. Kasi nahihila ka po yung yes. May ilalagdag ako doon sa love is poison. Love is poison pagka wrong lang. Yeah. Ayun. Yes po. Kaya depende, tama, Yes. depende. Kasi, ang love kasi, sabi nga sa Bible, God is love. So, ang pinaka, origin ng pagmamahal ay si God. So, pag maling tao yan, doon siya nagiging poison, toxic siya. Pero pag tamang tao yan, hindi siya poison. Yes, Magical po. thing siya. Yes. Magaan na. Love should be gentle. Magaan lang. Yes. Kind. Tama. Magaan lang kapag katamang tao. Yes. Nasa tamang tao ka ba? Yes. Ay! Grabe. Doon ako natalo. Yes. Ikaw naman. Red flag. Ay, hindi. Meron na pala. Meron na? Ano na po? Ako na lang pala. Ako red flag kapag mayabang. Simple lang yan, Opo. Pero kasi ang character ng tao, pag mayabang, teka lang, wait. Parang, ego trip, mag-ego trip yun Pag nasa relationship na, mag-ego trip siya. Hindi siya papatalo. Ganon. Kailangan sa relationship, give and take. Yes. Ayan, red flag. Okay, so next tayo. Ito, bilang kabataan, may pakialam ba dapat kayo sa politika? Yes. Okay, bakit? Usapang politics tayo. So, bakit bilang mga kabataang tulad ninyo ay may pakialam sa politika? Kasi po, di ba, sabi nga po ni Jose Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. So, dapat politically aware po tayo kasi tayo yung magiging future new generation. Doon pa lang po sa tayo bilang isang estudyante, sa pagboto,
Diba? Common naman na po yun. Kailangan maging wise po tayo sa pagboto. Alamin natin through social media, meron naman dyan. So, ngunit, dapat salain din po natin. Oo. Hindi lahat ng makikita natin sa social media is totoo. Totoo. Mostly talaga dyan, parang may mga sobrang daming filter po talaga. Kung ano lang po yung parang kung ano lang yung binibigay sa atin ng social media, yun na yung hinahayaan nating malaman. So, dapat talaga, nagdidig po talaga dapat tayo about truth. And yun nga po, hindi lang naman po future natin, pati future na magiging pamilya natin. Tama. Yun po. So, parang tulong and abang na rin po natin yung sa society tsaka sa magiging future pang mga generation. Kasi kung ngayon pa lang po sinisira na natin tawag dito, kung yung paano meron tayo ngayon, mapa social media, kalikasan, paano naman po sa Next generation. Yes. Okay, so kailangan may pakialam sa politika ang mga kabataan ngayon concerning sa next generation. Yes po. Ayun, kasi Tayo po yung magpe-preserve. Anong meron yes. na. Ngayon, follow-up question doon, paano makikialam ang kabataan sa politika ngayon? Ano In po? what ways? Sa pagboto ng tama, pag-voice out. Mhm. Kasi po, di ba, ngayon, sobrang controversial po ng politics. Ay, Totoo. since sobrang dumi, Mhm. sobrang, hindi naman, madumi, magulo. Hindi natin alam kung sinong dapat makulong. Yung mga dapat makulong, wala pa. Iba yung tapos sobrang dami pa po talaga. May mga patayan na sobrang gulo po eh. So, para po sa akin, yung pagboto ng tama, tsaka yung pag-voice out. Dapat yung pag-voice out natin, parang, huwag kang masyadong Masyado. Oo, kasi, sobrang harsh na kasi talaga. Ngayon. Yes po, sobrang harsh na parang nagiging na tayo. Kaya nga po, ang tingin na sa atin, sa mga kabataang lumalaban sa gobyerno is NPA. NPA na. Binibigyan na po kami na parang kinento nga po sa akin ng friend ko parang tinanong po siya ng driver ng jeep. Saan ka mag-aaral na Sabi po nung kaibigan ko, po ako ng UP, sabi, di NPA ka. Parang ang pangit ng... Nililabelan tayo ng hindi magandang pagkakatawag pag magsasabi ka ng... So, dapat po ba maging aso tayo ng gobyerno? Sunod lang ng sunod. Something like that. So, parang, po sa akin talaga ang politics. So, ayun, tayo mismo sa sarili natin, maging wise tayo. Doon pa lang po sa pagboto ng tama Kapag naihalal natin yung tao na yon, yung tamang tao na yon, sobrang laki po ng magiging hawa. magiging impact po sa atin, sa society. And, kasi po, di ba, yung mga senador ngayon nakakasira ng mundo. Di ba, pinaikot-ikot lang nila ang mga Pilipino, pero matalino ng mga Pilipino ngayon, Okay. So, agree ako dun sa pagboto ng tama. Sa tingin mo, Kuya Sean, paano ka makakaboto ng tama? Mag-research about sa background nung iboboto mo. Ganun. Ngayon. So, i-background check yung iboboto. Ano pa? Kilalanin po maigi yung mga kung ano na po yung mga credentials, kung ano na po kung may nagawa na po ba, kung yung mga nagawa po nila, okay, wala pong palya, gano'n. Yung din po, tawag dito. Ayun, research na din po kung yung nagawa nga po nila, tapos if okay po sila, gano'n. Okay. Yes. So, yung Kilalanin credentials... po isa-isa yung mga Yes. Credentials, background check. Credentials kung ano naman ang nagawa nila. Okay, ano pa? naiambag na. Sabi po nila, kung maayos daw po yung pamilya. Okay, background check din yung family. I guess. Kaso, case-to-case basis po yan. Face-to-face basis kasi syempre, hindi mo naman pwedeng i-label yung isang tao base lang sa family niya. Yes. Kasi kahit family, magkakaibang tao pa rin sila. Yes po. Pero kung, religious, POV pa ng religious, parang, tingnan mo yung pamilya, kung paano niya nililid yung pamilya niya, lalo na kung lalaki siya.
Oo, lalo na kung lalaki. Yes. Paano nililid yung family? Yes, po. Kasi paano maayusin yung bansa kung yung sarili mong pamilya. Totoo. Yes. Pero case-to-case basis siya. Kasi katulad ngayon, sa politics, family na nag-aaway, kapatid sa kapatid, magulang sa anak. So, ganun na yung ano ngayon. So, So, para lang sa politics, naglalaban-laban na din ang mga pamilya ngayon eh. No? So, case-to-case basis pa din. Okay. So, paano pa, Kuya Sean? Yun lang ba? Yun lang. Okay, so, background check, paano makakaboto ng tama. Alam ko may blog ako noon, so pwede na lang nila i-visit, na kailangan ang mga kabataan may pakialam sa politika. Kasi nga, pag wala kayong pakialam sa politika, tinamaan ni Ate Rod yung isang binanggit ko doon, yung future generation kasi yung magsasuffer. Yes. Ganon. So, mapapansin ninyo, yung mga, ngayon, ang mga politicians kasi, hinahayaan nila na yung mga mahihirap manatiling mahihirap kasi the more na may inaabot sila, syempre iboboto at iboboto pa rin sila ng tao eh. Pero iba yung politicians na hindi lang namumulitika kundi tinutulungan nila yung ibang tao na umangat. Hindi lang nag-feed, kundi tuturuan yung tao na umangat. Kasi, bakit? Kapag hinayaan lang nila nasa laylayan yung mga nasa laylayan, ay marami pa rin silang botante, oo. Pero, iba kasi yung impact na may pang matagalan, pang long term. Okay, so, dapat yung mga politicians, ako number 1 candidate sa akin, yung may takot sa Diyos. Yeah. Tinignan ko kasi si Vico Soto. Yes, Takot sa Diyos, pinalaki ng magulang na may takot sa Diyos. He is Christian, yan. Yeah. Tapos may prinsipyo, nanindigan sa tama, may transparency. Yes. Ayan. Tapos, ano pa ba? Talagang lingkod bayan yung gusto niyang gawin. Okay. Hindi merong, personal na interest. Pero yung tinanggal niya sa Pasig yung, kada proyekto kasi merong kickback sila. Tinanggal niya yun. So yung mga ganon, which is very nice. Okay, so kaya kailangan bilang kabataan, kailangan magkaroon kayo ng pakialam sa politika kasi yung mga susunod na generation ninyo, yung magsasuffer, kung mananatiling yung mga nakaupo ay ganun pa din. Yes. Ayun, di ba? So magsasuffer at magsasuffer talaga. Oo naman yung mga magiging anak natin. Yes. Ayun. So yun, konting pahapyaw lang doon. Last na, ano ang maia-advise ninyo sa kapwa kabataan ninyo ngayon habang sila ay nabubuhay? I know, kayo naman ay nag-strive pa lang din sa buhay, nangangarap pa lang din sa buhay, pero bilang kabataan, paano nyo sila ma-encourage or ma-advisean na pwedeng sa pangarap, pwedeng sa love life, pwedeng sa, ano may advice ninyo sa mga ka-age ninyo para magpatuloy na mangarap sa buhay, ano yung purpose nila sa buhay. Lumapit po sila kay Lord. Ayun. Yes, may sagot na agad. Sa pag lumapit ka po kay Lord, lahat po ng bagay ma-add po sa'yo. Relationship, finances, lahat po ibibigay niyo po sa inyo. Suko niyo lang po yung sarili niyo. Yes. Suko lang yung sarili Amen. Yes, ang ganda nun. So, sinuko niyo po kasi sarili niyo sa Kanya. Inano niyo po yung mga kasalanan niyo. Binigay niyo po yung, yung gusto niyo pa, yung will niya po sa inyo, sinusunod niyo po. Lahat po ng, lahat po ibibigay niyo sa'yo, lahat po yun. Lahat po ng gusto mo, ng kailangan mo, lahat po ibibigay sa'yo, Lord. Basta po, yung will niya po, sinusunod. Parang pumapasok doon yung Matthew 6:23. Seek first the kingdom of God. And all these things Shall be added unto you. All these things na yun, pwedeng panganap, love life, Yes. everything na gusto mo, pwedeng i-add delivered sa'yo once you seek Him. Lumapit kay Lord. Amen. How about that? Yun. So, yun nga po, yung first po yung kay Naomi, kasi first things first. Dapat si Lord po talaga. Yes. Kasi, na yan. Pero, siguro po, yun, sigad muna, tapos pag-aaral. Pangarap po talaga. Pag-aaral at pangarap muna. Bakit mahalaga na yun muna? Kasi for me po,
doon po masushow yung love natin para sa sarili natin, sa magulang natin, sa ibang tao. Kasi ako po, personally kasi, ang dream ko is makatulong. Kung ano man, inaano ko naman po kung ano po yung will sa akin ng ni Lord. Pero Lord, kung gusto mong gawin, kung gusto mong, parang hayaan mo ako maging successful, Lord. Maging daluyan ako ng blessing para sa iba. Parang ganun po. Kasi hindi lang naman po ako mag-benefit doon. Parents ko, mabibigyan ko sila ng magandang buhay. Ako yung sa sarili ko, security ko, na parang hindi ko na kailangan umasa sa ibang tao kundi sa Diyos at sa sarili ko. Yes. And pag ano po kasi kapag minahal mo yung sarili mo, mamamanifest po yun. Na hindi mo kailangan parang hindi mo na po kailangan ng attention ng iba. Kasi kasi po yun the more na mamahalin mo yung sarili mo, parang mamahalin ka rin ng mga nasa paligid mo. Self-love. Yes po, kumbaga ganon. And about naman po sa relationship, nagkaroon po ako ng long term and nagkaroon din po ako ng situationship. So, I advise mag-aral na lang tayo. Darating at darating po yun. If God allows it, then mangyayari yun. Pero, sa relationship, mas maging gentle tayo sa sarili natin. Kasi, sa akin naman po, okay lang naman po yung teenage relationship. Teenage relationship. Parang mga bata pa. Ano tawag doon? Basta ganun. Puppy love. Yes, something ganun po. Basta, alam niyo yung priority. And much better na Christian. Yes. Si God ang center ng relationship. Yes. Mas long. Yun. Ayun, si God, pangarap. Sa pagmamahal sa sarili din. Yes po, self-love. Siyempre, kasama na family. Family. Saka na yung love life. Kasi, kung kaya kang hintayin ng tao na yun, yun talaga yun. Kasi, hindi po nire-rush ang love. Kusa pong dumadating. Yes, Kusa siyang dumadating. Kusa siyang Hindi dumadating. na-rush yung love. Yeah. Ay, sweet. Oo nga, no? Tama. Very nice. Ano, Hindi ko lang hinahanap. 20 plus yung kausap ko dito. Actually po, kasi, kapag po usapang love life, may mga ate po ako sa church na nag-aano sa akin. Okay. Nagtatanong din po ako sa kanila. That's nice. Yes po. And sila po, mga long term na rin po sila. Dun po, sobrang ano po nila. Parang, parang Strong. hindi ko pa po nararanasan, pero parang naranasan ko na. Kasi pinipid po nila ako na parang, dapat ganito, dapat hayaan mo siya. Kung ayaw niya, edi wag. Kumbaga na-mentoran ka kahit Opo. paano. Okay, that's Saka, nice. yun din po yung epekto ng Christian ka. Tapos Tapos, may community. Yes, may self-reflection. Mm. Na dito nagkamali ako. Edi, sige, hindi na. Sa susunod hindi na ito. Oh. Maganda din po if yung relationship, yung open ka po sa family mo din. Tungkol sa relationship. Sa relationship po. Kasi hindi po maganda yung patato. Totoo. Kasi kung tama yung relasyon na tamang Ba't niyo tao po pa sa itatago? kanya, ba't mo itatago? Diba? Yes po. Tsaka po if yung partner mo ay seryoso sa'yo, kahit po gano'n ka strict po yung magulang mo, papakilala po siya. Hindi po siya magtatapos. Hindi nagbabypass ng authorities. Oh, that's nice. Ayan. Magpapakilala na nga ako. Ano naman, kailangan ka din. Ni-reveal. Ayun. Hindi, ano lang, dunsong ko lang sa sinabi mo, kapag mahal mo, ba't mo itatago? Hindi mo Tama. Ayun. So, yung mga relasyong patago, medyo ingat kayo kasi katatago. Doon pa nagkakaroon ng worst scenario. Diba? Ayun. Ikaw naman, kuya. Anong pwede mo may advice sa mga kabataang katulad mo? Ma'am, samahan niyo po yung circle of friend na may pangarap and may tawag sa Diyos. Oh, Yun po. Yun lang. Yes, ma'am. Yeah. Samahan yung mga taong may pangarap at may takot sa Diyos. Yes. Circle of friends. Okay, so ibig sabihin, pumili talaga tayo ng sasamahan natin. Yeah. Kasi kung ang sasamahan mo ay 4 na tamad, pang ilan ka? Pang-5. Pang 5. 4 na adik, pang 5 5. na adik. Ganun yun. So ibig sabihin,
kung sino yung sasamahan natin, whether we like it or not, may maa-adapt at maa-adapt tayo. Puro negative yung iniisip ng kasama mo, wag ka na magtaka kung puro negative din yung meron ka. Yes, Yes, ma'am. Ganon. So, maganda yun na. Iba talaga nung kung may lalaki. Hindi yan sama ka Yes dito. po. May perspective Mas na. wala Kaya na nga yan. Uy, very nice. Yes, yeah. Okay, so, yung mga advices na yun yung patuloy ninyong gawin habang kayo ay nag-journey sa buhay. So, since kayo ay mga college student, malayo pa yung lalakbayin nyo, ako din naman ganon, malayo pa yung lalakbayin natin, everything that we have na na-advise, kasi ginagawa nyo yun di ba? Patuloy nyo lang siyang gawin. Yun yung ma-advise ko sa inyo. Pero ako sa mga nanonood sa Fire Center, ako natutuwa ako kasi minsan pagdaan ko ng babae, uy, yun yung sa Facebook ko, hindi ko kilala. Ganon. And just glory to God. Ayun, so sa akin, ma-advise ko sa mga kabataan na katulad ninyo at katulad ko, bukod sa God first, tapos pangarap and self-love, family, and samahan yung mga taong dapat positive ang impact talaga sa'yo. Siguro yung pinakahugot ko lang sa ngayon, mag-center ako doon sa dalawa. Yung pagmamahal mo sa sarili mo, yung sabi nga sa Bible na yung greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and kasunod, love your neighbor as you love yourself. So, as you love yourself. Kasi ako, ang dami kong beses na na-neglect yung sarili ko just to love others, just to give sa ibang tao. Pero may napakinggan akong vlog kanina, punuin mo muna yung cup mo bago ka magbigay sa iba. Yes. Sa akin kasi nagkakaroon pa lang ng ganon, kaya ko Ibigay ibigay mo sa iba, which is mali pa. Self-abandonment. Yeah. Oh, sakit naman. Hindi ko. Oo na, narinig ko. Parang yun, tama. Parang ina-abandon ko yung sarili. First time ko itong matitikman, bibigay ko sa kanya kasi baka hindi niya pa natitikman. Yes. Hanggang ngayon, hindi ko pa natitikman yun. Hindi mo pa po Ganon. na-cherish na Yes. na-feel. Bibigyan mo na po agad sa iba. So, yun yung mali, yun yung pagkakamali ko. So, mahalin ninyo yung sarili ninyo para makapagmahal ng tama sa ibang tao. Yes. At higit sa lahat, mas mahalin natin si Lord kaysa sa sarili. Yes. Kasi nga, sabi nga, yung pag sabi natin na Naomi, kapag sinusunod mo yung will ni Lord, everything naman i-add sa iyo So, ibig sabihin, love God first and then love yourself so that you can love right sa ibang tao. So, yun lang. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat. Naabala na yung oras ninyo. Pero, bilang kabataan, maganda yung meron kayong mga perspective. Parang meron akong kausap na nasa 20 plus na. Ito, 30 plus. Hindi lang hindi lang siya masyado sa kanyang middle lang talaga sa age niya, no? Pero, alam niyo yung ang tawag dyan, yung mga perspective ninyo, dito pinapakita sa episode na ito, na ang kabataan hindi kilig-kilig lang, hindi mobile games lang yan. Meron ding mga laman ng utak ng mga kabataan ngayon, mga nanay and tatay. Hindi lang sila gano'n. So, minsan kasi, binibilito lang tayo, mga kabataan, minamaliit. Bata lang. Ayaw, bata-bata, pero sino ba naman sasabihin niyo yung misigad muna? Yung mga kabataan ngayon, laro, Yes. love life, pupuntis na maaga. So, ganun yung mga kabataan. Ganun sabi sa akin O, yun nga. Pero, hindi lahat ng kabataan pare-pareho. Kung Yes, nangyari, sir. for example, sa kapatid ko, may maaga na kapag-asawa. Hindi porket nangyari sa kapatid ko, ganun na rin titingnan ko kayo. Hindi. Magkakaiba pa rin tayo. Yes po. Ayun. So, wag nating mamaliitin ng mga kabataan kasi nga ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ayan. So, marami pang kabataan ang makakilala kay Jesus Christ, syempre. Kasi yung mga perspective ninyo, may mga pinagmumulan yan Yes po. Diba? Pero pagka kabataan walang Kristiyano, o walang Kristo sa buhay niya, ay kung ano-ano lang sasabihin niya, ano-ano lang ang gagawin. So, congratulations kasi meron kayong Jesus Christ sa buhay ninyo. At sa mga nanonood, if you want na mag-join sa community na Christian din, and so may mga churches kami, ikaw saan ka muna? Lord of the Harvest. Lord of the Harvest, sa mga nakakapanood sa taga Don Jose, ayan, so meron tayong Lord of the Harvest. MIMC. Malapit International Mission for Guys. Ayan, so which is dito sa may Mamasi. Sa may mamatid po. Ayun. May Tapos farmers. malapit sa exit ng Palau. Yes po. Ayun. And MIMC?
Ayun, MIMC ka din, di ba? Yes po. Ayun. So, sa akin naman, yung pinakamalapit, Celebration Church. Yes. Ayan, dyan sa May Bukid. Ayun, tapos meron din akong community sa Powerhouse sa mga taga-Kabuyaw. Dito sa Paya Center, we have ears that listen and heart that speaks. Anything na question, pwede nyo i-message, DM, or pwede natin through video call sagutin. Ayan lang. See you and God bless. Ayun. Congratulations. Congratulations. Ang ganda ng ng mga shinare ninyo. Kuya,